Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Ara, huwag mong kalimutang isara yung mga bintana sa likuran. Yung pintuan din doon. Tingnan mo kung maayos ng pagkakasara. Opo, La. Ako na pong bahala. Magpahinga na po kayo. Ikaw rin. Oh, huwag ka nang magpupuyat ka babasa riyan. Maaga pa tayo bukas sa simbahan. Alam mo naman ang panata natin. Lunes Santo na bukas. Opo, hindi na po ako magpupuyat. Sige na po. Mauna na po kayo sa kwarto nyo. Sino yan? Ako si Celso. Ito bang bahay ni Aling Magda? Yung albularya? Dito nga. Pero masyado ng gabi. Bumalikan lang bukas. Matutulog na si Lola. Pag-iusap. Tulungan niyo muna kami. Ito kasi ang anak ko. Kanina pasukan ng suka. Namumutla na siya. Sige na, Sarah. Buksan mo na ang pinto. Opo, La. Sandali lang. Pagbubuksan kita. Diyos ko mga pagina. Maraming salamat at pinagbuksan po ninyo ako. Hala, ano nangyari sa batang yan? Bakit putlang-putla? Halika na. Pumasok na kayo. Kanina pa siya suka ng suka mula umaga. Dinala namin siya doon sa pagamutan. Pero ang sabi doon, wala namang problema sa kanya. Tumigil siya sa pagsusuka ng bandang hapon pero pagsapit ng gabi, nagsimula na naman siya at mas malala. Pakiusap. Tulugan yung anak ko. Aswang ang may kagagawan niyan sa bata, iho. Aswang ho? Oo. Sa tingin ko, ngayong gabi niya balak kunin ng batang ito. Pero paano naman ho magkakaroon ng aswang sa panahon? Ano yun? Lola, narito na. Oo, apo. Madali ka. Kunin mo ang benditadong itak at langis. Bilisan mo. Opo. Ano pong nangyayari? Tatay Celso! Tulong! Kukunin niya ako! Marie! Diyos ko! Ale! Ano pong gagawin ko? Basta't huwag mo siyang iiwanan. Yun lang ang magagawa mo. Naiintindihan mo? Pero, namimilipit. Basta't sundin mo lang ang sinabi ko. La, eto na pong mga gamit. Salamat, apo. Hawakan mo lamang yung itak. Sa oras na mahulog siya, tagpasin mo kaagad ang kahit anong parte ng katawan niya. Naiintindihan mo. Opo. Ayoko na po! Tulong! Sa ngalan ng banal na liwanag at kapangyarihang mula sa kalikasan, ako ang tagapagmana ng lumang panalangin sa alab ng apoy at dalisay na hangin. Ibalik sa dilim ang nilalang ng lagim. Diwang itim, ikaw ay mawala. Sa kapangyarihan ng mutyang ito, ikaw ay matunaw. Sa ngalan ng dugong itinakda, sa lupang ito'y wala ka ng puwang. Lumayas ka ritong halimaw ka! Wala na. Wala na ang aswang, Marie. Wala na. Marie? Anong nangyari? Gumising ka, Marie! Huminahon ka, iho. Nawalan lamang siya ng malay. Hayaan mong gamutin ko na siya. La, sigurado na po ba kayang wala na yung aswang? Nararamdaman mo pa ba siya? Hindi na po. Kung gayon, ay wala na siya. Walang kampo ng kasamaan ng kayang tagalan at labanan ang kapangyarihan ng anting ng ating lahi. Wala, kahit demonyo pa.
Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin na lamang ninyo akong Sarah, hindi ko tunay na pangalan. Hindi ko na rin po babanggitin kung taga-saan ako. Hindi naman kasi yun mahalaga. Nais ko lamang ibahagi ang natatanging kwento namin ng aking yumaong lola na si Lola Magda sa kamay ng isang makapangyarihang aswang. Hindi ito ang tanging karanasan ko sa mga aswang, pero masasabi kong ito ang pinakahindi ko malilimutan. Dahil ang aswang sa karanasan kong ito ay hindi lamang basta isang aswang. Aba, mataas ng sikat ng araw. At talagang wala pang tao ah. Sara, Apo! Halika na at nakahanda na ang agahan. Opo, itatabi ko na lang po ito para masigaan na. Nakakapanibago talaga la. Dati hindi pa sumisikat ang araw. Marami na nag-aabang sa atin para magpagamot. Ngayon wala. Halos mag-iisang buwan ng ganito. Maganda nga yun, Apo. Ibig sabihin, walang nagkakasakit. Ang sabihin nyo, wala nang masyadong naniniwala sa atin ngayon. Unti-unti nang nagiging modernong panahon. At unti-unti na rin tayong nalilimutan ng mga tao. Natural lang ang pagbabago ng kasabay ng pag-unlad, Apo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Meron pa ring mga pagkakataon na kakailanganin tayo ng mga tao, kagaya na lamang nung kagabi. Sa bagay ho. Pero, hindi ko kaya bumalik ang aswang na itinabo nyo kagabi? Hindi naman natin siya natalo eh. At saka saan galing yun? Wala namang aswang sa baryo natin. Ganon din sa mga karatig baryo at bayan. Kagaya ng inaalala mo, apektado na rin sila ng modernisasyon. At kung babalik ang isang yon, hindi ko alam. Pero maaari naman siyang bumalik nang matuldukan ko na ang pagiging aswang niya. Hindi man lang ho ba kayo natatakot la? Kasi ako, sanay na ako sa mga sapi, engkanto, kulam at maligno. Pero kagabi, grabe pong kilabot na naramdaman ko. Pinilit ko lang itago. Ito kasi ang tungkulin ko na minana pa mula sa aking mga ninuno. Isang tungkulin na hindi maaaring samahan ng takot. At hindi magtatagal. Ipapasa ko rin ang tungkuling ito sa'yo. Ayos lang ho ba yun? Kahit hindi niyo ako kadugo. Wala yon sa dugo, Apo. Nasa puso at hangarin ng isang tao. Naikwento ko na ba na sa iyo dati kung paano ko nakuha ang kakayahan, hindi ba? Na hindi naman talaga ako ang tagapagmana nito, kung hindi ang ate ko na ubod ng sama. Opo, naaalala ko. O siya, sige na. Kumain ka na at lilibot ako. Maaaring nariyan lamang inabot ang aswang na itinaboy ko kagabi. Sasama ho ako. Dito ka na lang. Kailangan ko ring orasyonin yung anting. Lunes Santo na. Kilala si Lola Magda sa aming lugar bilang isang magaling na albularyo. Wala siyang inuurungang kaso o sakit, maging sapi man yan, nakakadiri o pangkaraniwang lamang. Lumaki akong nakikita kung paano niya tinutulungan ang mga tao at kung paano siya minahal ng mga ito. Hindi niya ako tunay na apo dahil napulot lamang niya ako noong 5 taong gulang pa lamang ako. Hindi ko nga tanda kung ano ang nangyari noon, pero ang sabi niya, naiwan akong nangangatog sa ilalim ng maliit na tulay malapit sa amin habang bumubuhos ang malakas na ulan. Napamahal ako ng gusto kay Lola Magda. Kaya naman nang mapansin kong unti-unti nang nauubos ang mga pumupunta sa amin para magpagamot, ay nalungkot ako. Unti na lang din kasi ang naniniwala sa amin. Lalo na nang mapasok na ng mga doktor at nurse ang aming lugar. Hindi ko naman yun minasama, pero nakaramdam pa rin ako ng lungkot para kay Lola.
Sandali! Nariyan na! Magandang umaga. Magandang umaga po. Oh, napabalik kayo. May problema pa ba? Naku, wala si Lola. Naglipot. Mamaya pang tanghaliang balik siguro nun. Ano bang maitutulong namin? Wala naman. Ang totoo, narito kami ni Marie para magpasalamat. Eto, mga kakanin na gawa ng nanay ko. Pasensya na kung yan lang ang nakayanan ko. Naku, hindi mo naman kailangan mag-abala. Hindi naman kami humihingi talaga ng bayad. Kahit na, kung hindi ninyo kami pinagbuksan kagabi, malamang nagkalat ng bangkay namin sa labasan. Kaya nagpapasalamat kami ng gusto sa inyo. Hindi ba, Marie? Opo, maraming salamat po sa inyo at sa lola nyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako gagaling. Nako, napakabibo naman pala ng batang to. Napakaswerte ng tatay mo sa'yo. Talaga po? Pero, hindi ko po tatay si Tatay Celso. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ganito kasi yan. Nako, mukhang mahabang kwento yan ah. Pumasok na nga muna kayo. Wala namang nagpapagamot ngayon. Salamat. Sandali at ikukuha ko kayo ng maiinom. Tamang-tama, may kape pa rito at bagong pakulo. Para kay Marie? Naku, huwag ka na mag-abala. Narito kami para ihatid lang yung mga kakanin. Hindi, magkape ka muna. Etong mansanas na lamang ang para kay Marie. Ano nga palang pangalan mo? Celso, tama, hindi ba? Pasensya ka na, masyadong magulo kagabi. Hindi ko alam kung tamang pagkakatanda ko sa pangalan mo. Oo, Celso. Ako si Celso. Ako naman si Sarah. Oo. Natatandaan ko yung pangalan mo. Napangiti na lamang ako ng tila nautal si Celso. Hindi ko alam kung nabulunan o ano. Kagad ko siyang ipinagtimpla ng kape at habang iniinom niya yun, doon niya ipinaliwanag ang totoong relasyon niya kay Marie. Si Marie naman ay nakarinig ng mga batang naglalaro sa labas namin. Nagpaalam itong lumabas at nagulat ako nang mabilis itong nakasalamuha sa mga taga-baryo namin. Taga-kabilang baryo kasi sila. Sanggol pa lamang si Marie nang mamatay ang tunay niyang ama. Ang kuya ko. Tinamaan siya ng malubhang sakit. Ang asawa naman niya, hindi pinalad na mabuhay matapos maipanganak itong bata. Kaya sa akin na siya lumaki. At nasanay na siyang tawagin akong Tatay Celso. Sinanay ko ang kasama kong nagpalaki sa kanya. Teka, baka marinig ka ni Marie. Ayos lang yun. Alam naman ni Marie ang lahat. Hindi kami naglihim sa kanya. Para saan pa? Kung maglilihim pa kami rin ang mahihirapan pagdating ng panahon kung sakali. Sabagay, tama ka. Ibig sabihin, binata ka? Oo naman. Binatang binata. Nasa kalagitnaan na kami ng kwentuhan noon ni Celso nang marinig namin ang tilian ng mga bata sa labas. Kasunod noon ay ang tunog ng mga nababasag na paso, kaya napatayo ako at pagsilip ko sa bintana ay nakita kong nabuwal na ang bakod sa harapan ng bahay namin at sa ibabaw noon ay isang babae. Gulo-gulo ang mahabang buhok noon, nakasuot ng puting damit na pangpasyente sa ospital na puro mantsana ng dugo at dumi. Uy! Tara! Tulungan natin! Marie, pumasok muna kayo ng mga kalaro mo sa loob ng bahay. Bilis! Hala, ano nangyari sa kanya? Puro siya dugo. Yung pulsuhan niya may marka ng pagkakagapos. Hindi ko alam. Pero ang mabuti pa ay ipasok na muna natin siya. Oo, tara, dali. Ipinasok namin ang babae sa loob ng bahay. Inihiga namin siya sa mahabang upuang gawa sa kawayan. Pagkatapos ay inutusan ko na ang mga batang kalaro ni Marie na umuwi na muna. Dito ako nagimbal. Puro dugo ang lieg ng babae at tila laslas yun doon. Pinulsuhan ito ni Celso at sinigurado sa akin na buhay pa ito.
Kaya kaagad akong naghanda ng malinis na bimpo at maligamgam na tubig at sa tulong ni Celso, nilinisan ko ang mga sugat ng babaeng yun. Ayon sa kwento ni Marie, humahangos daw na dumating ang babae mula sa kakahuyan pagkatapos ay bigla na lamang bumagsak sa aming bakod. Sa tingin mo, ano kaya nangyari sa kanya? Bakit siya may laslas sa leeg? At bakas na mga lubid sa braso at mga paa? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa, hintayin na lamang natin siyang magising. Sa bagay, pupunasan ko na lamang muna siya at lilinisin kong mga sugat niya. Teka, ano yun? May napansin si Celso sa likuran ng babae, kaya marahan niyang hinawi ang telang nakatabing sa likuran nito at tumambad sa amin ang ilang itim na mga linya. Linya na gawa gamit ang isang pangmarka. Para saan ang mga markang yan? Ang dami. Pati sa harapan at sa tiyan, meron din. Sa tingin ko, may uoperahan siya. Ooperahan? Nakabasa na ako dati ng libro sa bayan. Yan yung mga marka na inilalagay ng mga mag-oopera sa mga pasyente para alam nila kung saan hihiwaan yung katawan. Pero malayo ang ospital dito. At saka bakit halos sa buong katawan ng mga marka? Hindi ko alam. Pero masama ang kutob ko rito. Ang mabuti pa, ipagbigay alam natin ito sa punong baryo ninyo. Sige, gawin natin yan pagdating ni Lola Magda. Lumipas ang mga oras, Sir Jupiter. Patapos na akong maganda ng tanghalian nang dumating si Lola Magda na may dalang mga bunga ng malunggay at 2 lata ng sardinas. Katatapos lang din ni Celso sa pag-aayos ng natumba naming bakod at pagpasok ni Lola, kaagad niyang nakita ang babaeng wala pa ring malay. Oh, sino ito? Celso Mare, narito rin kayo. Ano bang nangyayari rito? La, nariyan na po pala kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Pero Sarah, sino nga ba itong babaeng to? Bigla na lamang pong humandusay dun sa bakod natin, La. Hindi rin namin alam kung sino eh. Hindi pa nagkakamalay mula kanina. Magandang tanghali po, Manang Magda. Narito naman po kami ni Marie para dalhin yung mga kakanin bilang pasalamat. Ganun ba iho? Abay, maraming salamat. Pero ano nga bang lagay ng babaeng yan? Muntik nang lumalim ang sugat sa kanyang leeg. Mabuti na lamang at walang tinama ang ugat. Oo nga po eh. Lola, siguro dapat po natin itong ipagbigay alam kay Manong Arcadio. Oo, ipagbigay alam talaga natin ito sa kanila. Doon kasi sa may ilog, isang bangkay ng babae raw ang natagpuan kaninang madaling araw. Wala nang mga lamang loob. Wala nang mga bato, atay, puso, mga mata. Ha? Nakakakilabot naman po yan. Aswang ho ba ang may gawa? Hindi ko alam. Wala na kasi ang bangkay nang mapadaan ako. Pero ayon sa mga narinig ko, malinis ang pagkakahiwa. Parang ginamitan ng matalim na kutsilyo. Hindi yun normal sa mga biktima ng aswang. May kung anong nangyayaring kakaiba dito sa baryo ninyo. Maaari po bang umalis na muna kami? Ihahatid ko muna itong si Marie. Pagkatapos ay babalik ako. Hindi mo naman kailangan mag-abala pa. Kaya na namin to. Hindi. Babalik ako. Nais kong malaman kung anong nangyari sa babaeng yan. Isa pa, yung aswang, mamaya ay balikan din kami noon. Gusto kong matuto ng mga pangontra laban doon. Sige, kung yan ang nais mo. Pero kagaya ng sinabi ni Sarah, wala kang obligasyon para bumalik pa rito. Inaya ko pa noon sina Celso na magtanghalian kasama namin, pero tumanggi na sila at umalis. Habang kumakain kami ni Lola ay nabanggit niya na nakakita siya ng mga bakas ng paa papasok ng kakahuyan. Malalaki raw ang mga bakas na yon at parang isang nilalang na may mahabang kuko.
Malakas di umano ang kutob niya na banda roon tumakbo ang aswang na lumusob sa amin noong gabi. Apo, ay gising na yatang babae. Hala, oo nga. Oh, sandali. Dahan-dahan sa pag-upo. Parang hilong-hilo ka pa eh. Sino ka? Sino kayo? Nasaan ako? Kasama ba nila kayo? Ha? Huminahon ka. Hindi kami masasamang tao. Ako si Sarah. Yun ang lola kong si Magda. Narito ka sa bahay namin. Nakita ka namin sa labas na duguan at walang malay. Kung ganun... Heto, iha. Uminom ka muna ng mainit na sabaw ng malunggay. Makakatulong yan para manumbalik ang lakas mo. Pagkatapos ay uminom ka ng tubig. Tinitigan kami ng babae. Halata pa ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ilang minuto kaming nanatiling ganoon bago niya inabot ang baso ng tubig. Inamoy niya yun. Tinikman at nang makasigurong wala yung halo ay saka niya yun tinungga. Magtatanong na sana ako nang biglang kumalam ang kanyang sikmura. Napakalakas noon, kaya naman mabilis akong nagsandok ng kanin at ulam. Inilapag ko yun sa mesa. Muli ay tiningnan muna niya kami bago sinunggaban ang pagkain. Sige lang, kumain ka ng kumain. Pero dahan-dahan lang at baka mabulunan ka naman. Oo nga. Ano bang nangyari sa'yo? Puro ka galos. Gutom na gutom. At sa tono mo parang meron kang tinatakasan. Tumigil siya sa pagsubo at mabilis na uminom ng tubig. Tumingin siya sa paligid bago napabuntong hininga at magsimulang maiyak. Napahawak siya sa kanyang dibdib at ang simpleng paghikbi niya ay nauwi sa hagulgol. Salamat po at natagpuan niyo ako. Salamat po talaga. Wala yun. Sige lang. Pero huminahon ka muna. Nais ka naming tulungan. At hindi ka namin matutulungan kung iiyak ka lamang ng iiyak. Hindi ba? Ibinenta po ako. Ha? Sarah, hayaan mo siyang magsalita. Pasensya na po. Sige, iha. Makikinig kami. Ibinenta ako ng nanay ko para may makain at may maipanggamot ng isa sa mga kapatid ko. Tapos, yung bumili sa akin, ibinenta ulit ako. Grabe naman palang pinagdaanan mo, iha. Marahil ay pinagmamalupitan ka kaya ka tumakas. Hindi ba? Doon galing ang mga galos mo eh. Hindi lang po pagmamalupit ang tinanas ko. Yung pinagbentahan sa akin. Ang mga tao doon, nagbebenta sila ng mga loob ng tao. Nanguha sila ng mga tao. Pinapatay nila. Kinukuha ang mga labang loob at ibinibenta sa mga nangangailangan doon. Kitang-kita ko. Kitang-kita ko kung paano nilang ginagawa yun. Huminahon ka. Huminahon ka. Ikinalulungkot ko na pinagdaanan mo ang lahat ng yun. Pero huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka na rito. Malayo sila at hindi kami papayag na malapitan ka nilang muli. Salamat po. Maraming salamat po. Pero may kasama po ako.
Dalawa po kaming tumakas. Hindi po ba ninyo siya nakita? Pasensya ka na. Pero ikaw lang ang nakita namin. Ganun po ba? Sana nakaligtas rin si Ana. Bumalik siya sa pagkain at ginawa niya yun habang umiiyak. Hindi naman na kami kumibo pa ni Lola. Hinayaan na lang namin siyang ilabas na ang kanyang nararamdaman. Umiyak siya nang umiyak hanggang sa maubos ang pagkain sa kanyang pinggan. At nang matapos ay lumuhod siya sa harapan namin at nagpasalamat. Oh, iha. Hindi mo kailangang gawin yan. Salamat po sa pagkain. Hindi ko na po alam kung kailan ako nakakain ng maayos na pagkain. Doon po kasi, para lang kaming mga aso at pusa. Hinahataw pa kami kapag hindi kami kumakain. Naku naman, grabe naman pala talagang ginawa nila sa'yo. Sige, bukas na bukas din. Magsusuplong tayo sa mga kinauukulan. Ayos lang ba yon? Naku, wag! Wag! Baka malaman nila kung nasaan ako. Pakiusap. Papatayin nila ako. Pati kayo. Pero, Sige, hindi na. Huminahon ka na. Ganito na lang. Maligo ka sa banyo, tapos mamaya, lilinisin ulit natin yung mga sugat mo. Kaya mo bang sarili mo? Opo. Ano nga palang pangalan mo? Lira po. Lira. Ako si Magda. At ito naman si Sarah. Huwag kang mahiya sa amin. Siya sige na. Eksakto at puno ng drum doon sa banyo. Sige na, maligo ka na. Tumakbo ako noon sa loob ng kwarto at kumuha ng tuwalya. Pagkatapos ay inihatid ko na si Lira sa banyo na nasa likuran lang ng aming bahay. Iniligpit ko na ang mga pinagkainan ni Lira noon nang lapitan ako ni Lola Magda. Mukhang sindikato ang tinakasan niyo ni Lira. Bukas na bukas rin. Ipagbibigay alam natin ito kay Arcadio. Sige na, mag-ayos ka na. Baka may dumating ng mga pasyente ng hapon. Subalit walang dumating ng hapong yun. Matapos ni Lira maligo ay muli ko siyang binigyan ng malinis na damit. Gamit ang mga dinurog na mga dahon ng bayabas ay ginamot ko ang kanyang mga sugat. Napakaraming tanong ang nais kong itanong sa kanya, pero hindi na lamang ako kumibo. Doon ko mas natitigan ang mga sugat niya at doon ko napagtanto na hindi talaga biro ang kanyang mga pinagdaanan. yan, malinis na talagang mga sugat mo. Bukas, siguradong tuyo na yung mga maliliit at mabababa mong mga sugat. Salamat, Sarah. Wala yon. Iyan bang sa leeg mo? Hindi ba kumikirot? Hindi naman. Kung hindi mo sana mamasamain, paano mo yan nakuha? Natatandaan mo ba yung gumawa niyan sa'yo? Hindi eh. Naalala ko, habang tumatakbo kami ni Ana sa matilim na kakahuyan, nakarinig kami ng parang angil ng halimaw. Tapos may tumama sa leeg ko. Napakabilis. Nagulat na nga lang ako nang maramdaman kong tumutulo na yung dugo ko eh. Magda, nariyan ka ba? Sarah! Si Arcadio ata yun, apo. Ay buksan mo nga muna ang pinto. Opo, La. Sandali lang po! Oh, Manong Arcadio, napadalaw po kayo. Pasok po. Salamat, Iya. Nariyan ba ang lola Magda mo? Bakit? Anong kailangan mo? Napasugod ka pa rito. Narinig ko sa mga bata sa baryo na may naligaw na dalaga rito. Totoo ba yon? Ang sabi pa, duguan daw at nakasuot ng damit pang ospital. Ako ho bang tinutukoy ninyo? Sino po kayo? Huminahon ka, Lira. Siya si Manong Arcadio, ang pinuno dito. Mabuti siyang tao.
Ala, at grabe nga ang mga sugat mo sa katawan iya. Ano bang problema? Napasugod ka lang ng dahil lang doon para makichismis. Hindi ho. Naisip ko lang na baka konektado ang babaeng ito sa babaeng nakita sa may ilog kaninang madaling araw. Kagaya niya, puro sugat din ang babae bukod sa said ang lahat ng lamang loob nito. May nakita ring damit na pang-ospital. Hindi kalayuan sa bangkay noon. Si Ana! Baka si Ana yun, Sarah! Merong tattoo na rosas sa kaliwang hita ang babaeng yon. Iya? Yun lang ang palatandaan na... Humagulgol na si Lira kahit hindi pa natatapos ni Manong Arcadio ang sasabihin. Kinumpirma niya na mayroon niyang tato na rosas sa kaliwang hitang sinasabi niyang Ana. Kaagad naman siyang pinakalma ni Lola Magda. Kung hindi ko na sana siya pinilit na tumakas, hindi sana niya sasapitin yun. Ana, patawad. Ano ba ang nangyari at saan kayo tumakas? Maaari mo bang... Tara, Arcadio. Doon tayo sa labas mag-usap. Hayaan muna natin siya. Halos kalad ka rin ni Lola Magda si Manong Arcadio sa labas. Si Lira naman ay hinayaan ko na lamang na umiyak ng umiyak hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na lamang siya. Marahil ay grabe pa rin ang pagod at takot na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Ilang sandali matapos yun, pumasok muli si Lola at sinabing ipagbibigay alam na sa mga otoridad ang nangyari. Lumipas ang mga oras ng araw na yun na walang nangyari. Oh, ay bakit parang malungkot ka? Ayaw mo ba ng pagkain? Hindi naman po. Nalulungkot lang ako na wala na talagang dumadalaw sa inyo para magpagamot. O mga musta man lang. Ako, hayaan mo na. Ayos lang yan. Pasensya na po. Pero manggagamot po kayo. Naku, Lira. Si Lola lang naman ang pinakamagaling na manggagamot sa probinsyang to. Wala siyang hindi kayang gamutin. At wala siyang hindi kayang palayasin. Kahit anong masamang espiritu pa yun. Ang galing naman po pala ninyo, Lola Magda. Nako, hindi Ginagawa ko lamang ang kung ano ang sa tingin ko'y tama. Oh, Sarah, may tao. Pagbukas ko ng pinto ay natigilan ako. 3 nagtatangkarang mga lalaki kasi ang bumungad sa akin. Nakasuot sila ng itim na jacket kahit na medyo tirik ang araw ng mga oras na yon. Mahitsura ang lalaking nasa gitna pero kung titignan sila ay mukha silang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya naman lumabas ako at isinara ko ang pinto. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Ano pong maitutulong namin? Magpapagamot. Meron kaming hinahanap ng mga tao. Eto ang larawan nila. Mula sa bulsa ng jacket ay kinuha ng lalaki at ipinakita sa akin ang 2 larawan at nagulat ako nang makita kung sino ang isa sa mga nasa larawang yun. Si Lira. Subalit pinilit kong huwag magpahalata. Tumango ako bago tumingin sa kanila. Hindi ko po sila kilala. Hindi po ata taga rito ang mga yan. Hindi nga. Dahil mga takas sila mula sa paggamutan. Mga alam mo na, problema sa pag-isip. Oh, Oo. Mapanganib sila. Kaya kung may narinig kayo tungkol sa mga taong ito, makita ninyo sila. Ipagbigay alam kagad ninyo sa amin. Magpapalibot-libot lamang kami rito. Ako nga pala si Rudy. opo. Meron daw pong nakitang bangkay na babae sa may ilog kahapon. Siguro po maganda kung makausap ninyo yung pinuno ng baryo. Baka po kasi... Ganun ba? Sige. Gagawin namin yan. Salamat.
Naglakad na sila papalayo. Subalit halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib nang biglang sumilip ang lalaki sa bintana namin. Sinipat-sipat niya ang loob ng bahay. Tumingin sa akin ng matalim. Hindi ako nakakilos noon. Sa pag-iisip na nakita niya si Lira sa loob. Pero tumango lang siya at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makalayo sila, dali-dali akong pumasok ng bahay. Oh, magdahan-dahan ka naman. Sino ba yung kausap mo? Si Lira po. Ay, nasa banyo. Nagbabawas ata. Eh bakit ba at balisang-balisa ka? Yung kumatukla. Oh, Hinahanap si Lira. Ang sabi, galing daw sa ospital ng mga baliw si Lira at nakatakas. Yung isa sa mga larawan na ipinakita sa akin, yun ata yung Ana. ay talaga ba? Opo, pero hindi ako kumbinsido. Kung ospital ang pinanggalingan ni Lira, bakit siya puro sugat? At yung mga marka sa katawan niya, paano ipaliliwanag yun? Maaaring yun ang sindikato. Ay, pambihira na talagang panahon ngayon. Ay, sige. Huwag na lamang nating palabasin si Lira. Sabihin na lang natin na kailangan pa niyang magpahinga. Tapos, hintayin natin ang magiging galaw ng kapulisan. Sige po. Nang makita ko si Lira na lumabas ng banyo ay kaagad akong umupo at bumalik sa pagkain. Binulungan na rin ako ni Lola na huwag magsabi ng kahit ano kay Lira. Dahil yun sa ayaw niya itong matakot at mabalisa. Nakangiting bumalik sa lamesa si Lira noon. Tiningnan ko siya at pinagmasdan. Subalit wala akong makitang kahit anong indikasyon na nasisiraan siya ng bait. Muli ay walang nangyaring kakaiba noong araw na yon. Subalit ng sumunod na araw ay umugong ang balita tungkol sa 2 bangkay ng mga bata na natagpuan doon ulit sa may ilog. At sa pagkakataong yun ay nakita ko mismo ang mga biktima na inuusisa ni Manong Arcanjo at mga kasama nito. Grabe naman. Tao po bang may gawa niyan? Sarah, Oh, Celso, narito ka. papunta sana ako sa inyo eh. Dadalhin ko itong ilang gulay na naani namin. Ikaw, bakit ka narito at ano bang nangyari? Mamamalengke sana ako. Tapos nakita ko tong kumpulan ng mga tao. Tingnan mo na lang. Hindi ko alam kung paano ilalarawan eh. Yun nga ang ginawa ni Celso. Tumingkayad siya para makita kung ano ang nasa ilog at napangiwi siya nang makita ang eksena doon. Napaurong siya at nagsimulang maduwal. Oh, ayos ka lang ba? Oo, pero grabe naman kasi ang ginawa sa mga bata. Halos wala nang tinira sa lamang loob. Tapos yung mga mata, hindi rin pinatawad. Kaya nga eh. Aswang ba may gawa nito? Yung tumali kay Marie? Sa palagay ko hindi. Palagay ko, may kinalaman ito kay Lira. Lira? Yung babae na tinulungan natin? Naalala kong wala na pala si Celso nang magising si Lira kaya naman hinila ko siya malayo sa mga tao. Lingon-lingon muna ako sa paligid bago ko sinabi sa kanya ang mga tungkol kay Lira at sa mga lalaking naghahanap rito. Kung ganon, hindi lang aswang ang kalaban natin dito. Kung hindi mga sindikato rin. Pero paano kung totoong may sakit lang si Lira at alam mo yun? Masyado lang tayong nag-iisip. Ano ka ba naman, Celso? May ospital ba nasasaktan ng kanilang pasyente? Isa pa, malakas ang kutob ko. Masamang tao mga naghahanap sa kanila. At bakit kayo narito? Eh di ba't nakuha na ninyo ang impormasyong kailangan ninyo? Sinabi namin sa inyo, naaaligid muna kami rito. Hinahanap pa namin ang isa sa mga nakatakas. Sinabi rin namin sa inyo, nasasabihan na lamang namin kayo sa oras na mabalitaan namin ang tungkol sa kanya. Eh hindi rin dapat umaaligid sa lugar na ito ang mga gayong kagaya ninyo. Lalo lang kayong nagkasik ng takot rito. Parang
May ipinapahiwatig ka yata? Wala akong ipinapahiwatig. Ang akin lang ay kung ano-ano ang nangyayaring kakaiba dito sa amin. Huwag na kayong dumagdag pa. Ang sabihin mo, ayaw mong may tagalabas na makakaalam na may impakto dito sa lugar ninyo. Tara na! Wala na tayong mapapala rito. Ipagpatuloy ninyo ang paghahanap sa pasyente natin. Sandali lang. Pasyente ba talaga ang hinahanap ninyo? Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang. Bukod kasi sa mga sariwang sugat, marami pang mga tuyong latay at mga piklat ng babaeng natagpuan dito nung nakaraan. Yung isa sa mga hinahanap ninyo. Napaisip lang ako kung bakit ganon. Baliw nga sila, hindi ba? Sinasaktan nila ang sarili nila. Teka, pinagbibingkangan mo ba kami sa mga patayan dito? Wala akong sinasabi. Pero kahina-hinala kasi kayo eh. Hindi naman kayo mukhang mga doktor. Mas mukha kayo mga sindikato. Ewan ko nga sa'yo, tanda. Sinasayang mo lang ang oras ko. Buong akala ko ay magkakaroon na talaga ng komprontasyon sa pagitan ng grupo noong Rudy at ni Manong Arcanjo. Mas marami na kasing kasama si Rudy noon at kaagad nilang pinalibutan si Manong. Pero hindi naman nagpatinag ang mga kalalakihan at naghanda na rin kung sakaling magkakagulo. Subalit umalis lamang ng tahimik ang grupo ni Rudy matapos ang pag-uusap na yon. Nang makalayo sila saka ako lumapit kay Mang Arcanjo. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga nangyari at nagulat siya, pero ipinangako niya na kaagad niyang ipagbibigay alam sa otoridad ang mga sinabi ko at ang nangyari sa pagitan nila ni Rudy ng umagang yun. At si Lira, itago raw muna namin sa bahay. Ibig mong sabihin, sa tingin mo, yung grupo talagang yun ang sindikato? Malakas ang kutob ko, pero hindi ako sigurado. Oo nga pala. Salamat sa magulay na ito. Dahil dito hindi ko na kailangang mamalengke. Wala yun. Bukod sa pasasalamat, gusto kasi kitang makita. Ha? Ano yun? Wala. Si Marie, ang sabi niya salamat. At siya talagang nagpumilit na dalhan ka ng gulay. Ganun ba? Salamat ka mo at ikumusta mo ako sa kanya. Papalapit na kami ng bahay nang makarinig kami ng malakas na sigaw ng isang babae. Napamadali ako nang dahil doon, sigurado kasi ako na sa bahay namin nang gagaling yun. Lola, anong... Papatayin kong babaeng to at isasama ko sa impyerno! Sara, mabuti at narito ka na! Bilis! Tulungan mo si Lira doon at pigilan ninyo yung si Aling Mila! Opo. Ay, Diyos ka po! Itulungan ninyo ang aking manugang. Pakiusap, Mila! Bitiwan niyo ako! Ay! Lira, kaya mo ba? Kami nang bahala rito. Hindi, ayos lang ako. Ikaw na nasa loob ng katawan ni Mila. Anong kailangan mo? Buhay ang kailangan ko. Kapalit ng mga bagay na ibinigay ko sa babaeng to. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sila tanungin? Mang Manny, anong sinasabi nito? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, lumapit siya sa isang espiritista doon sa bayan. Noong nagkasakit ang apo ko, ay gumaling naman. Pero kapalit noon ay mga nakakakilabot, nakababalagan sa bahay. Nangako ang isang ito na ibibigay niya ang buhay niya. Kapalit ng buhay ng kanyang anak. Pinagaling ko ang bata. Pero ngayon, ayaw na nilang tumupad sa pangako. Bakit kayong lumapit sa isang satanista? Narito naman kami ni Lola. Ano bang sakit ng apo ninyo? Ay may mga naglabasan kasing kati-kati sa buong katawan. Tapos biglang hindi na makahinga. Nangingitim na nga noong isugod namin sa bayan. Dinala namin sa ospital pero hindi kami tinanggap doon dahil kulang ng mga gamit.
Kaya doon na kami tumiretso sa isang manggagamot doon. Ang tagal na namin ng gagamot. Simple lang sana yon. Kung di... Tama na, Sarah. Huwag mo na silang sisihin. Narito na ito. Gawin na lang natin ang mga kailangang gawin. Nag-orasyon si Lola Magda. Nakita naming lahat na nasa lugar na yun kung paano nanlupaypay si Aling Mila. Lumalim ang paghinga nito. Senyales na gumagana ang orasyon. Sa isip ko noon ay hindi na yun magtatagal, subalit makalipas ang ilang sandali, tumawa ng malakas ang nilalang na nasa loob ni Aling Mila at humangin ng napakalakas sa loob ng bahay. Ang init ng hangin. San galing yan? Ang tapang din ng amoy. Ano yun? Asopre na sinamahan ng nabubulok na kung ano? Huminahon kayo. Huwag niyong bibitawan si Aling Mila. Lola, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Sandali lamang ito, Apo. Mula sa kanyang bulsa ay nilabas ni Lola Magda ang isang maliit na paketeng gawa sa tela na isinara gamit ang pisi na yari sa abaka. Hinawakan niya yun sa tali at itinutok sa mukha ni Aling Mila. Pagkatapos ay nagsimula muli siyang mag-orasyon. Sa ngalan ng liwanag at lakas ng may kapal, ikaw na isinumpang espiritu, lumayas ka! Sa apoy, sa hangin, sa tubig, sa lupa, wala kang kapangyarihan dito! 3 ulit na binigkas yun ni Lola Magda at sa pagtatapos ng pangatlo ay biglang tumigil ang malakas na hangin at nawala ang nakasusulasok na amoy. Tuluyan ang sumuko si Aling Mila. Wala na yung galaw. Sandali namin siyang pinakiramdaman bago namin napagdesisyonan na iupo na siya ng maayos. Pero bigla siyang dumilat. Ginambahan ako dahilan para matumba ko at kanyang maipababawan. Sarah! Hayop ka? Buong akala ko'y wala ka na! Akala ko rin. Pero mukhang walang silbi ang anting mo, tanda. Natakot pa naman din ako. Bitawan mo ako! Isasama kita sa babaeng to! Akin ang kaluluwa ninyo! Bitawan mong apo ko! Ayaw kong gawin ito, Mila! Patawarin mo ako! Nakita kong kinuha ni Lola ang bote ng holy water galing sa simbahan. Hindi yun karaniwang ginagamit ni Lola sa mga sinasapian dahil nagiiwan yun ng marka at kung minsan ay totoong sugat sa katawan ng mga ginagamot niya. Pero wala na siyang pagpipilian ng mga oras na yon. Ang init! Hala, wag naman ninyo. Napapaso siya. Umuusok siya. Ang manugang ko! Wala na akong magagawa, Mang Manny. Kailangan ko ring iligtas ang apo ko. Hayop kang matanda ka! Nanalo ka ngayon, pero hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Ngayon pa at wala nang kwenta ang iyong anting! Isa pa, isang dilubyo naghihintay sa lugar na ito! Anong sinasabi mo? Hintayin mo! Dahil narito na sila para maghasik ng lagim! Habang nasa ibabaw ko ay nawala ng malay si Aling Mila. Maingat siyang inalis doon ni Celso at inihiga sa mahabang upuan. Ako naman ay hindi pa mawari kung ano ang totoong nangyari. Naalala ko pang napaupo ako noon sa sulok habang hawak ang aking leeg. Ramdam ko pa kasi noon ang malakas na pagkakasakal sa akin. Sarah, ayos ka lang. Ayos lang pa. Nabigla lang po ako sa nangyari. Mabuti naman kung ganun. Sarah? Lira, pasensya ka na kung natakot ka. Normal na eksena lang yun dito sa bahay. Wala yun. Oo, natakot ako, pero masaya akong nakatulong. Matapos yun ay hinayaan muna ni Lola na makapagpahinga doon si Aling Mila. Tanghali na nang gumising ito at nagpasyang umuwi.
Binigyan na lamang ito ni Lola ng pangontra at sinabihang magpunta kaagad sa simbahan para manalangin para sa proteksyon. Pag-alis nila ay nananghalian kami. Doon na rin kumain si Celso. Yung nangyari po kanina. Alin doon? Yung hindi paggana ng anting-anting? Opo, ngayon lang po kasi yun nangyari. Ang totoo, hindi na ako nabigla, Apo. Nang matanggap ko ang anting-anting na yon, sinabi na sa akin ng aking lola na darating ang panahon na kakaunti na lamang ang magtitiwala at maniniwala sa kakayahan ng mga katulad ko. At kapag nangyari yon, unti-unti na ring hihina ang kapangyarihan ng anting-anting. Kung sa bagay po, napakabilis na ng pagbabago ng panahon. Naging moderno na ang lahat at madali na lang gumamit ng mga bagong teknolohiya. Tama yan. Kaya sana, huwag ka nang malungkot pa, Sarah. Matuwa na lamang tayo na hindi na tayo masyadong mapapagod. Matanda na rin ako. At ang totoo, napagod ako ng husto kanina. Hindi na ako katulad ng dati. Ay, marunong po kayong magmasahe? Kung gusto nyo, mamasahihin ko kayo mamaya. Aba, ay gusto ko yan. O siya sige, pagkatapos kumain, bago mag-siesta, hilutin mo ang mga braso at binti ko, halira. Opo, sige po. Ano nga po pala? Ano yun, Celso? Ay nako, maraming salamat sa gulay na dala mo, ha? Napakasasariwa at ang sarap naman talaga. Wala po yun. Ano po kasi, sa darating na Biyernes Santo, magkakaroon ng parang sinakulo doon sa aming baryo matapos ang misa na isasagawa. Unang beses na mangyayari yun at talagang pinaghahandaan ng mga taga sa amin. Kaya, aanyayahan ko po sana kayo. Nagkatinginan kami ni Lola Magda. Tuwing Biyernes Santo kasi ay dinadasalan niya ng husto ang anting-anting na minana. Mula Lunes talaga yon, pero tuwing Biyernes Santo ang pinakamatagal at pinakatahimik na lugar sa kakahuyan niya yon ginagawa. At kadalasan kasama niya ako tuwing ginagawa yon. Nako, Celso, pasensya. Si Sarah na lamang ang isama mo. Ako kasi may gagawin ng araw na yon at matandaan na ako para sa mga ganong bagay. Lola, Ayos lang, Sarah. Narito naman si Lira para samahan ako eh. pero po, Sige na. Palagi ka namang narito. Magmula nang makatapos ka ng high school, ni hindi ka na lumayo o namasyal man lang. 20 ka na. Pagsaya ka naman minsan. ayos lang po ba talaga? Ikaw, Lira. Ako nang bahala kay Lola Magda at dito sa bahay. At isa pa, wala namang isang araw kang mawawala eh. Ayaw kong magaya ka sa katulad kong tumandang dalaga. Kaya ikaw, Celso, galingan mo ang panliligaw sa apo ko, ha? Po, Lola, Bakit? Hindi ba't nililigawan ka niya? Hindi mo ba nahahalata? Ay nako, kaya mas lalong kailangan mong gumala minsan sa halip na magkulong rito. O siya sige na, basta wag kayong masyadong magpapagabi. Naiintindihan nyo? Biyernes Santo yun. opo. Ibabalik ko po si Sarah bago mag-alas 3. Mabuti kung ganon. Matapos magsiesta ay umalis si Lola Magda para dasalan ang anting-anting. Sumabay na rin sa kanya si Celso. Kami naman ni Lira ay naiwan sa bahay at nagasikaso ng mga kailangan doon para sa hapunan. Nagtatanggal ako ng palay sa bigas at si Lira naman ay naghihimay ng mga dahon ng talbos. Lira, kumusta ang mga sugat mo? Ayos naman na. Nangangati ng iba eh. Ang pakiramdam mo? Ha? Ayos na rin naman. May mga pagkakataong naaalala ko yung pinanggalingan ko.
Natatakot pa rin ako. Pero tuwing nakikita ko kayo, naiisip ko na tapos na ang lahat ng yun. Masaya ako na nakakalimot ka na. Pero Lira, ayos lang ba kung kikwentuhan mo ko ng tungkol sa lugar na yon, sa mga tao doon? Oo naman. Tingin ko rin, mas malalabanan ko ang takot na nararamdaman ko kung may mapagkwentuhan ako tungkol sa lugar na yon. Sige, handa akong makinig. Pero kung talagang hindi mo kaya, maaari ka namang tumigil na lang. Hindi kita pipilitin. Unang-una, malayo ang lugar na yun dito. Hindi ko alam kung saan talaga yun dahil hindi naman ako taga rito. Basta ang alam ko, gabi kami nakatakas at inabot na kami ng umaga bago makarating dito sa inyo. Sinabi mong nagbebenta ng mga lamang loob ang mga tao doon. Oo, wala silang pinipili. Basta malusog, uubusin nila ang mga lamang loob at ibebenta. Lahat ng mapapakinabangan, kukunin nila. Kadalasan din ang mga biktima nila ay mga bata at mga palaboy. Yung tipong walang ibang hahanap kapag nawala. Mabuti na lamang at hindi ka nila kaagad pinatay. Dahil mahaba ang pila ng mga papatayin noong napunta ako sa kanila. Pagkatapos, nagka-interest pa sa akin yung leader nila, si Rudy. Natigilan ako sa aking ginagawa nang marinig ang pangalang yun. Rudy. Sigurado na ako ngayon na parte ng sindikato ang lalaking naghahanap sa kanya noong isang araw. Pinili kong kumalma at pinakinggan pa ang kwento niya. Niligawan ako ni Rudy, pero hindi ko siya magawang gustuhin. Takot na takot ako sa kanya, Sarah. Takot na takot. Naiintindihan ko. Sino ba naman kasing hindi matatakot sa ganon? Hindi, Sarah. Natatakot ako sa kanya dahil Dahil ano? kumakain siya ng karne ng tao. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Nakita kong nanginig sa takot si Lira. Kaagad ko siyang tinabihan na sinabing pwede na siyang tumigil sa pagkikwento. Pero hindi siya nagpapigil. Kailangan daw niyang mailabas ang takot na nararamdaman niya, kaya naman hinayaan ko na siya na muling magsalita. Isang gabi, nagkamali ng trabaho yung isa sa mga tao niya. Parang kailangan ata yung bato ng kliyente. Nagkataon na nagkamali ng hiwa at napinsala yung bato. Galit na galit si Rudy. Napatay niya yung tao niyang nagkamali. Ngunit sa halip na ilibing o ipatapon, ang bato nito ang ibinenta niya. Tapos, yung natira, kinain niya. Tinadtad niyang mga yon at inipon ng dugo. Kitang-kita ko. Ginawa niyang tinuguan sa harap ko ang taong yon, Sarah. Aswang siya? Siguro. Hindi ko alam. Pero mas malakas siya sa ibang mga tao doon. At sa narinig ko, hindi lamang yon ang unang beses niyang ginawa yun. Marami na siyang mga taong pinatay at kinain. Diyos ko. Pero paano ka nakatakas? Dahil nga sa hindi ko siya sinagot, nagalit siya. Iniutos niya na pahirapan ako. Iginapos nila ako at pinaghahagupit. Subalit ng gabing papatayin na sana nila ako, ay aksidenteng naputol ang lubid na nakagapos sa akin. Nakawala ako. Nakita ko si Ana na pagsasamantalahan sana ng isa sa mga naroon. Pinukpo ko ng kahoy sa ulo yung lalaki at isinama ko si Ana sa pagtakas. Pero nagkahiwalay kami. Kung hindi ko lang sana siya isinama. Wala kang kasalanan doon. At maging si Ana, malamang ay hindi kanya sinisisi sa nangyari. Talaga ba, Sarah? Oo naman. Sana mahuli ng mga yon para naman mabigyan ng hustisya yung mga pinatay nila at binaboy. May kaunting luha ang tumulo mula sa mga mata ni Lira. Ngunit hindi na siya umiyak ng gaya ng dati. Niyakap ko siya at pagkatapos ay ako naman ang nagkwento para maiba ang usapan at maalis ang negatibong emosyon na nararamdaman namin. At kahit na nagluluto na kami ay patuloy pa rin ako sa pagkakwento.
Aba, mukhang nakapagluto ng mga apo ko. Opo, patapos na po yung sinaing, Lola. Tapos itong sinabaw ang gulay ay malapit na rin pong maluto. Mabuti naman at nang makapagpahinga tayo ng maaga. Kumusta po la? Nakapag-orasyon na po kayo? Oo, pero may kakaiba sa kakahuyan ngayon. Parang napakaraming mga mata. Nakakailang. Ay, pasensya na po, La. Lalabas muna ako para magbanyo. Ang sakit na po ng pantog ko eh. Ay siya, sige lang. Ay walang problema. Paglabas ni Lira ay kaagad kong sinabi kay Lola ang mga ikinwento sa akin nito. Ganoon din ay sinabi ko sa kanyang tungkol sa mga nakitang bangkay noong umaga. Kinumpirma ko rin kay Lola na ang lalaking pumunta sa amin noon at ang mga gumagala sa baryo ang sindikato na tinakasan ni Lira. Maaaring sila rin ang naramdaman ko doon sa kakahuyan. Sa tingin niyo po ba? Ano sila? Tao lang o mga aswang talaga? Kanina, 2 itim na enerhiya ang naramdaman ko. Hindi ko nga lang sigurado kung sila na yon. Pero mag-iingat kayo. At kung naipagbigay alam mo naman na ito kay Arcadio, ay hintayin na labang natin ang mga hakbang na gagawin niya. Opo. Naghapunan kami. Normal lang lahat. Masaya kaming nagkwekwentuhan nang biglang may kumalabog sa aming bubungan. Napakalakas noon na naglaglagan ng alikabok mula doon. Kaagad kaming napatingala. Mabilis naman akong kumilos para takpan ang aming kinakain. Sino yan? Sino? Tao yun? Lira, halika dito sa tabi ko. Ay, Sarah, ang itak. Opo. Wala kang mapapala rito. Mapapahamak ka lamang. Kung ano ka man, lumayas ka na. Ay! Yan na ba yung aswang? Subukan mong pumasok rito. Tagpas talaga yung mga braso at binti mo sa akin. Ayun! Ayun siya sa may likod, sa may banyo! Napatingin kaming lahat doon at mula sa mga siwang ng mga kawayan sa may kusina namin ay naaninag namin ang isang matangkad na nilalang. Anino lamang nito ang aming nakikita at ang umiilaw nitong mga mata na pulang-pula. Subalit sapat na yon para magtayuan ang aming mga balahibo at mapako sa aming kinatatayuan hanggang sa humalakhak yun ng napakalakas bago tumakbo at naglaho sa dilim. Sarah, pagsaboy ka ng asin at pagsabit ng bawang sa mga bintana. Aswang talagang kalaban natin ngayon. Bukas na bukas rin, ipagbigay alam ninyo sa baryo ang nangyari rito. Bilis na, kilos! Natatakot man ay mabilis kaming kumilos ni Lira at sinunod ang mga utos ni Lola Magda. Hindi na rin kami masyadong nakatulog ng gabing yun. Lalo na ako na nag-alala na baka biglang bumalik ang nilalang na yun. Hindi iyon ang unang beses na napaharap kami ni Lola sa aswang. Pero ang aswang na yon ang pinaka-nakakatakot sa lahat ng aswang na aking nakita at naramdaman. Pagsapit ng umaga ay kagad akong nagtungo kina Manong Arcanjo. Eksaktong dumalaw muli si Celso, kaya sinamahan na niya ako. Nangako naman ang pinuno ng baryo na bubuo na ng grupo na maglilibot sa baryo sa gabi. Maganda naman yun pero may kalayuan kami sa baryo at kung isang grupo lang ang iikot ay matatagalan ng mga yon bago makarating sa amin. Pero hindi na ako nagreklamo. Sana'y mahuli na ang nilalang na yon. Nakakatakot. Totoo. Pero bukod pa sa nilalang na yon, problema pa natin yung sindikato. Nakita ko doon sa dyaryo ni Manong Kadyo. Talamak ng pagkawala ng mga tao sa ibang lugar. Tapos ginugulo pa ako nung ikinuwento ni Lira. Alin doon? Ikinuwento ko kay Celso ang mga ikinuwento sa akin ni Lira at maging siya ay nagimbal sa narinig. Sinabi ko rin sa kanya na malakas ang kutob ko na ang lumusob sa aming noong gabi ay may kinalaman sa sindikatong tinakasan ni Lira. Matapos yun, umuwi na kami. Walang nangyaring kakaiba.
hanggang sa sumapit ang kinabukasan at sinundo na ako ni Celso para pumunta sa kanila. Ay, Celso, ingatan mo itong apo ko ha. Subukan mong may gawin dyan at may mangyayari sa yung hindi maganda. Lola talaga. Nako, wag po kayong mag-alala. Buo ko po siyang kinuha. Buo ko rin po siyang ibabalik. Sige. Oy, basta wag mong bubuntisin, ha? Lola! Biro lang. O siya, sige na. Mag-iingat kayo. Nagsimba kami ni Celso dahil Biyernes Santo bukas ang simbahan sa mga nagbibisita iglesia. Pagkatapos pumunta kami sa kanila at doon nga ay nanood ng sinakulo. Matapos yun ay kumain kami ng tanghalian kasama ni Marie at ng nanay ni Celso na siyang nagbabantay sa bata. Nasiyahan ako ng gusto sa mga ginawa namin. Mabait si Celso at masikaso. Mga 2:00 ng hapong yon, nagbabalak na akong umuwi nang bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Hindi yun bumuti kaagad. Nakailang balik ako sa banyo. Nanghina ako hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako doon. Hala, madilim na. Anong oras na? 9:00 na. Ha? Bakit hindi mo ako ginising? Patawarin mo ako, Sarah. Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Patawarin mo ako. Ano bang sinasabi mo? May ginawa ka bang masama sa akin? Yung pagsakit ng tiyan mo. Hindi yun nagkataon lang. May inilagay talaga ako sa pagkain mo. Ano? Bakit? Si Rudy. Inutusan niya akong gawin yun. Naalala mo yung huli kong punta sa inyo? Inabangan nila ako. Sarah, kung hindi ko siya susundin, papatayin niya ang pamilya ko. Patawad. Bakit daw? Bakit niyo yun ipinagawa sa'yo? Hindi ko alam. Basta yun ang inutos niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Papatayin nila ang pamilya ko, Sarah. Si Lola! Si Lira! Yun din ang naiisip ko. Hayop ka, Celso! Pinagkatiwalaan kita! Kapag may nangyari sa kanila, hindi kita mapapatawad! Mabilis akong tumayo. Nahihilo pa ako noon at bahagyang sumakit ang tiyan pero hindi ko na yun ininda. Dali-dali akong lumabas ng bahay nila Celso at naglakad pabalik sa amin. Hindi ko na alintana ang dilim o ang panganib na maaari kong makaharap basta nagmadali na ako habang nananalangin na sana iligtas sila Lola at Lira. Pero mukhang huli na ang lahat. Pagdating ko sa amin ay nakita kong bukas na ang aming pintuan. Papalapit na ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Lira. Bitawan niyo si Lola Magda! Ako ang kailangan niyo, di ba? Rudy, huwag mo nang idamay si Lola rito. Sasama na ako sa inyo. Hindi naman pwede yon. Nakilala niya kami. Nakita! Hindi na siya pwedeng mabuhay pa. Hayop ka? Magbabayad ka rin. Hindi man ngayon, pero magbabayad ka rin sa mga ginagawa mo. Yan! Yan ang pinakaayaw ko sa mga matatanda. Mahilig magbanta ng walang kwenta. Lola! Sarah! Tumakas ka na! Uy! Bakit narito ka? Inutil na Celso talaga. Sinabi ko na patayin ka na kapag nagising ka ng gabi pa. Papatayin ko talaga sila pagkatapos ko rito. Hayop ka! Nananahimik sila, itinamay mo pa! Ang dami mong dada. Mga bata! Sige na, bahala na kayo sa isang yan. Anak ng babaylan yan. Kaya ayaw kong narito yan. Nanggulat ako sa sinabi niyang anak ng babaylan. Pero wala na akong oras para doon. Kagad na hinablot ng 2 lalaki ang aking mga braso.
Isinandal nila ako sa dingding habang ang isa sa mga nasa harapan ni Lola ay naglabas na ng patalim. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko noon. Pero kailangang may gawin ako dahil kung hindi ay mamamatay kaming lahat. Sasaksakin na ako ng isa sa mga lalaki ng tadyakan ko ang nasa pagitan ng mga hita nito. Napaluhod ito at namilipit. Susugurin na sana ako ng isa nang gawin ko rin sa kanya ang ginawa ko sa isa. Pagkatapos ay binuhat ko ang upuang kahoy at buong lakas kong inihampas sa kanila. Dahilan para masira yun. Lira! Tumakas na kayo ni Lola! Bilis! Pagkasigaw ko noon ay dinampot ni Lira ang kawaling nasa lamesa. Puno pa iyon ng bagong lutong ulam subalit buong lakas niya yung inihampas sa lalaking nasa harapan niya. Tumba ang lalaki. Mabilis na sumugal ang isa pa sa kanila subalit nadulas ito sa natapong ulam. Tumama ang ulo nito sa sahig dahilan para mawalan ito ng malay. Lola, tara na! Walang alis! Mga wala talagang kwenta itong mga tauhan kong ito! Kakainin ko kayong lahat pagkatapos nito! Hahabulin na sana ni Rudy sila Lira nang batuhin ko ito ng piraso ng kahoy mula sa nasirang upuan. Sapul sa batok ang lalaki. Tumigil ito at galit na humarap sa akin. Nanlilisik ang mga mata nito habang nag-iinat ng leeg. Mukhang gusto mong mauna, babaylan? Hindi ako babaylan! Apo ako ng lola ko! Nakakatuwa ka naman. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ko si Lira? Dahil may lahi siya ng kagaya ko. Hindi pa nga lang bukas ang kapangyarihan yon. Kaya maganda siyang taniman ng pula. Sigurado, napakalakas ang batang mabubuo na aming dalawa. Kung ganon, bakit mo siya pinagbalakang patayin? Tinakot ko lamang siya. Pero ang totoo, noong gabi yon, ay pupunlaan ko na sana siya. Ang kaso, tumakas ang siraulo. Tama lang naman yon! Dahil wala siyang hinaharap sa tulad mong kampo ng demonyo! Muli akong dumampot ng kahoy. Hindi ko alam pero ng mga oras na yon ay baliwala na sa akin ang takot. Mabilis akong tumakbo papalapit kay Rudy. Hinarap naman niya ako at nang tipong sasalubungin na niya ako ay yumuko ako at dumausdos sa lupa dahilan para hindi ako tamahan ng kanyang atake. Mabilis akong tumayo. Dumiretso ako sa lababo. Naramdaman kong palusob na siya nang makuha ko ang asin at naisaboy sa kanya. Kaya ayaw kong lumaban sa loob ng bahay. Pero hindi ako mapapatay ng mga ganyan mo. Biglang bumilis ang kilos ni Rudy. Hindi ko na namalaya na nasa gilid ko na siya at hawak na ang aking leeg. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa akin habang humahalakak ng isang malaking bato ang tumama sa kanyang ulo. Tumingin ako sa pinanggalingan noon at nakita ko si Celso. Hingal na hingal at hawak ang isang itak. Celso! Ang inuting na binata! Hindi ka ba makapaghihintay na mamatay? Huwag kang mag-alala. Isusunod ka agad kita. Hayop ka! Bitawan mo si Sarah! Demonyo ka! Lumusob si Celso. Si Rudy naman ay lalong dinina ng pagkakasakal sa akin. Sinubukan kong alisin ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak sa akin, subalit talagang napakalakas niya. Mawawalan na ako ng ulirat. Iginala ko ang aking kamay hanggang sa makakapa ako ng isang kutsilyo. Kinuha ko yun at kagad na itinarak sa dibdib ni Rudy. Napatingin siya sa akin ng matalim, halatang nasaktan siya. Subalit sa halip ay inihagis ako sa labas ng kusina namin. Wasak ang dingding nayari sa kawayan at pinulot ako sa harapan ng aming banyo. Papatayo pa lamang ako nang si Celso naman ang lumipad mula sa loob ng bahay. At pagtingin ko ay duguan na ito at wala ng malay. Mukhang mabubusog talaga ako ngayong gabi. Lira! Alam kong nariyan ka lang. Hintayin mo akong matapos rito at ikaw naman ang aasikasuhin ko. Hindi yan mangyayari! Dahil mamamatay ka rito! Hindi kita hahayaang maghasik pa ng lagim! Lola! Bakit hindi pa kayo tumatakas? Hindi kita pababayaan, Apo!
Kagaya ng hindi mo pagpapabaya sa akin. Eh ano gagawin mo? Anong magagawa ng mga orasyon ng isang matandang tulad mo? Hindi ako tatablan yan! Pwes, ito, tatablan ko! Ano yan? Anting-anting? Biyernes Santo ngayon. Alam kong alam mo ang ibig sabihin noon, hindi ba? Hindi 100% gagana yan ngayon. Isa pa, hindi ako tatablan yan. Kaya magpaalam ka na. Ilang di pa na lamang ang layo ni Rudy kay Lola nang biglang lumitaw si Lira. Buong lakas niyang itinulak si Rudy subalit sa halip na mapatumba niya ito ay siya pang tumalsik papalayo rito na parang bolang tumalbog. Pero sapat na yun para makatayo ako at mapatigil ang halimaw na lalaki. Kinuha ko ang itak na nasa kamay pa ni Celso. Buong tapang akong lumusob. Nakangiting humarap sa akin si Rudy na ngayon ay mayroon ng makakapal na kilay ang naghahaba ang mga pangil. Sinalubong niya ako pero hindi ako nagpatinag. Pagwasiwas ko ng itak ay tinamaan ko siya sa dibdib. Natumba siya pero nakatayong muli. Magaling! 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 Pero hindi sapat ang galing na yan. Apo, ang anting-anting, gamitin mo! Kung totoong may dugong babaylan ka, magagamit mo yan kahit ngayong Biyernes Santo pa. Ha? Kaya ayokong narito ka eh. Dapat pinatay na talaga kita kagad? Wiset! Hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataong maggamit yan! Kinuha ko ang anting-anting kay Lola. Inisip ko lang noon na kailangan ko ang tulong noon para protektahan ang aking sarili at ang mga taong nakapaligid sa akin. Nang biglang parang bumagal ang paligid ko. Hindi ko alam, Sir Jupiter, pero parang nag-slow mo ang lahat. Kitang-kita ko ang paglusob sa akin ni Rudy. Papalapit na siya sa akin nang biglang gumalaw ng kusa ang aking katawan. Matapos yun ay bumalik sa normal ang lahat at nagulat na lamang ako nang makita si Rudy na nakahandusay na sa aking harapan. Wala ng ulo at hindi na gumagalaw. Anong nangyari? Hindi mo alam? Sarah, ang galing mo. Para kang sanay na humawak ng itak at lumaban. 2 wasiwas lang. Isa sa dibdib at isa sa leeg. Ha? Sara, Apo, mukhang totoo ang sinabi ng aswang na yon. Naanak ako ng babaylan. Oo, ang totoo. Matagal ko nang nararamdamang may kakaiba sa'yo. Yun pala yun. Ang mga aswang kasi, grabe ang pang-amoy nila at pakiramdam. At sa tingin ko, matagal ng aswang ang isang yon. Pero wala na ho akong pakialam doon. Ang mahalaga ay tapos na at ligtas kayo. Talagang nasubok ngayong Biyernes Santo yung anting, ha? Oo nga eh. Magmula ngayon, ikaw na ang may-ari niyan. Ayos lang ba yun sa'yo, Apo? Hindi ko po alam. Pero tingin ko, hindi pa po ako handa. Eto la, kayo po munang humawak. Eh, kung yan ang pasya mo, sige. Matapos ang usapan namin ay biglang umusok ang katawan ni Rudy hanggang sa mawala na lamang yun at tuluyang naging usok. Ilang sandali pa ay dumating ang mga naglilibot na mga kalalakihan at nagulat sila sa nakita. Itinali nila ang mga nawalan ng malay na mga tauhan ni Rudy at si Celso ay ginamot ni Lola sa loob ng bahay. Kinabukasan na nang magising siya at muling humingi ng paumanhin. Hindi ko naman na siya masisisi dahil nagawa lang niya yun para protektahan ang pamilya niya. Pero hindi ko na siya hinayaan na manligaw pa sa akin. Hinuli ng mga pulis ang mga tauhan ni Rudy. Hinanap nilang leader pero hindi kami nagsalita ng kahit ano tungkol doon. Natigil ang mga patayan at pagkawala ng mga tao sa lugar namin sa mismong bayan. Pero lumipas na lamang ang maraming taon, hindi natuntun ang pinagakutan nila Rudy. At si Lira ay nanirahan na lamang kasama namin ni Lola. Kung naging aswang siya, hindi.
naging mabuti siyang kapatid sa akin. Hanggang dito na lamang, Sir Jupiter. Ang totoo, meron pa kaming kwento ni Lyra, pero siguro sa mga susunod na pagkakataon na yon. Ito muna sa ngayon. Kayo ba, sa tingin ninyo, ano ang propesyon ng mga aswang ngayon? Nakikihalubilo pa rin kaya sila o nagtatago na lang sa mga lungga nila?